Sir Clark. Nice. Magandang umaga sa inyo lahat, mga kapitan! Siya na. Happy birthday to me. This is my birthday ride and my last training before Baguio ride. But I can feel my lack of sleep. Slept only 4 hours. Just like usual. Hope I can do 80 to 100 today. Time is 5. Oh, it's almost 6. Wow. Started late. Supposed to be at 5 a.m. 6 a.m. now. Anyway, here's what it is. Sarap ng umaga ngayon. Thank you Lord sa magandang panahon. Perfect weather. Perfect bike lane. Ganda ng araw. Pero mano ang mabigat yung hangin. Mabigat sa lubungan yung hangin. Pero ang presko, ang lamig. Kanina actually ang lamig. Wow! Sunrise! Woo! Thank you Lord. Next week, Baguio ride. I pray Lord na maganda rin yung weather next week, Friday. Actually, Saturday na yun. Saturday, 12 a.m. ang ride out. Chill lang, lalo na dun sa mahabang patag. 141 kilometers from our house hanggang dun sa 7-Eleven sa paanan. Ay, gosh, wala akong makita. Naka-spotlight yung araw sa akin. Okay. Baka tumama ako sa poste or malaglag ako sa kanal. Anyway, yun nga, 141 plus mula sa bahay namin hanggang dun sa sa paanan ng ahon ng Marcos. Wala ulit ako makita. Okay. So after nun, dun pa lang yung ahon talaga ng Marcos Highway. 1,500 meters ang elevation ng Baguio City. Minsan nagbabike tayo ng Sitio Baag or kung saan nakaka 1,200, 300 tayo na elevation. Kaya lang sa mga ganun, meron kasi mga ahon lusong so may buwelo. Sa Baguio kasi siguro 90% yun, walang poknat na ahon. Doon lang yung lusong niya sa doon sa may papunta na sa tunnel, which is maiksi lang yun. Kaya yun yung nagiging reason bakit challenging, bakit ang sarap ahunin ng Baguio. Excited na ako. Every year ko yung ginagawa It's like my birthday ride and year-end ride na rin. Pagdating ko ng Baguio, diretso agad ako sa bus. Hindi na ako namamasyal dun. Dumarating ako ng mga 2 p.m. Tapos yun na, diretso na. Kaya lang aalis pa lang yung morning. Aalis pa lang yung bus minsan mga alas 4 na, my gosh. Kaya ginagabi din ako pa uwi. Actually, pwede ko naman yun, nung unang-una kong inahon yung Baguio, parang mas mabilis So kaya naman yun na mas bilisan para makarating ako ng mga 11. Kaya lang mas magandang chill na lang para enjoy lang. Tsaka para safe din, di ba? I feel better already. Kanina nagsuka ako sa mouth ko. Hindi ko pa nadadigest yung kinain kong chocolate cake. Sarap ng chocolate cake na yun.
Salamat sa asawa ko na nagluto. Mahilig siya mag-bake ngayon. Kaya pataba tayo ng pataba. Ang sarap nun, the best chocolate cake ever. Sarap talaga. Tapos masarap siya nung bagong bake. Nagabi yun na bake it. Ganda talaga. Ito yung sa mga favorite spot ko sa umaga pag nagbabike dito sa Clark. Shoutout kay Sir Jobs sa Bulacan. Magbike ka na dito, bro. Sagot ko na breakfast mo. Sarap magbike dito sa Clark. Gamit ka na ng ipinagbabawal na technique papunta hanggang Dao. Tapos magbike na tayo dito. Mas maganda naka MTB ka or kung saan ka komportable. Para dalhin din kita sa Kasi pag naka MTB ka, dalhin din kita sa mga off-road na lugar dito. Like saan nga ba? Basta marami yan. Dun sa sa Batson. Yan, maganda dun. Or kahit dito lang sa loob ng Clark. Pwede na yun. Pasyal ka namin ni Bro Ralph and Bro Russell. Sila din makakasama ko sa Baguio. Uy. Makakasama kaya? Sama kayo ha. Kaya nyo yan. Sa umagang ganito tsaka sa gabi, madaming snails na tumatawid ng daan. Doon banda, mga turtles, mga snakes. Huwag sana natin silang sagasaan. May pamilya din po sila. Kawawa naman. Pwede naman iwasan lalo yung mga snails. Di ba? Ang lalaki pa man din, mga ganyan kalalang. Ay, hindi ko mabilisan. Kahit lusong sana to, masarap bilisan. Kaya lang, nagbabadya akong magsuka ulit. Kailangan ko talagang i-chill lang para ako magsusuka talaga. Ay, busog kasi. Hindi naman ganun kadami kinain ko. Di lang talaga ako sanay nag-almusal. Anyway, gusto ko lang makita nyo rin yung nakikita ko. Sana ganun din. Sarap i-appreciate greens and fresh air. Sarap ng fresh air. And my new bike. Woo! Happy birthday to me. Thank you, Lord. Thank you din kay Sir Thomas from Missouri sa aking Garmin at mga battle. God bless you po. Kung mahilig ka magbike talaga, mag-migrate ka na dito sa sa Pampanga, particularly Clark, Angeles, Mabalacat. Sarap talaga magbike dito. Like now, malapit ko lang, Mabalacat, no? Madali lang ako maka 100 kilometers na safe yung daan. Maganda yung daan, scenic, at walang pollution. Another awesome view. Ang ganda, grabe. Yan na yung Goshen, sa harap natin. Ganda na. Doon pa tayo pupunta, sa mga bundok dun. Ito lang yung pinaka-challenging na climb dito, itong sa Mainang. Mula kasi dun sa Goshen, mga 4 to 5%. And then, yun pagdating dun, mga 10 plus yan 10 to maybe 12. Mas mahaba-haba siya. After nun, mga rolling hills sa maiksi na lang. Yung pabalik, yun din sa may Han. May parang ganito rin. Pero mas mahirap to. I'm an excavator. Hey Zach. Shout out to my tatay Leopoldo Jr. Talungan. Love you, uncle. Ito na yun, dito na banda yung lote. Ito na yung daan dito. Dati kasi sabi niya, nung namumundok siya dito sa lupa niya,
Grabe talaga, walang daan. Tagal nilang nilalakad, 8 hours from Bamban sa MacArthur. Ngayon, ang dali na lang puntahan, Uncle. Ahon muna tayo. Okay, ahon na yun. Ito yung view deck na Malasa. On to the next one. Then, puro pababa yan. So, paakyat, ay, pabalik. Puro paakyat. Diyan banda yung lote, Uncle. May nakikita nga ako dito mga bananas, mangga. Ayan o. Puro mangga nga eh. Next natin pupuntahan yung Cloverleaf. Tapos padiretso hanggang dun sa toll gate. Then U-turn na tayo dun. Kasi yun na yung last eh. Naisip ko mag-almusal pa ako or diretso na uwi. Let's see. Then diretso. Diretso lang to. Meron din mga rolling hills. Grabe, mataas na yung araw. Hindi ko na maabot. Anong oras na ba? 7:23. Sana makabalik ako before 11. At before 11, sana pa 100 kilometers na ako. Pero kahit hanggang 80, pwede na yun. Kasi may mga ahon naman tayong ginawa. Yun yung inahon natin. Tapos din, kita nyo yung daan. Napaka free. Super konti ng mga sakyan. Tapos 4 lanes plus shoulder. So parang 5 lanes. Ay, salamat Lord sa daan na to. At saka mahaba to. Palabas to ng MacArthur Highway at palabas to ng SC-Tex. Yan na yung Cloverleaf. Palabas ng Angeles City. Yan, Mabalacat. Then mamaya yung pa another right palabas, papunta na yun ng Tarlac City. Napakaganda. Sarap dito. Look at that. Mas maganda yung view niya kapag hapon. Diyan yung sunlight. Okay, ito na yung exit. And distance ko is 47.5 kilometers. Okay. U-turn. Sarap pakinggan ng mga ibon. Tahimik dito. Yan yung toll gate. Kita yung ano dun, no? Yung ano sa tawag dun? Yung Sun Valley, Hilton, mga buildings. So kitang kita dun. Ang sarap mo, katana. Sarap gamitin. Lalo na siguro kapag okay na tong kamay ko. On our way back to Clark. Rolling hills, Clark City. Sorry, lapit na yung stadium. Taas to. Ang crispy nitong lechon kawali nila, sarap. Mas yung tofu, nakaka-refresh. Mas may egg na rin, protein. The best breakfast talaga to. Okay, pasok na ulit ng New Clark City. Diretso na natin to.
Ang distance ko now is 60 kilometers. Wow! So kuwang-kuwa yung 80 dyan. Siguro mga 90 pa yan eh, 90 kilometers. Pero dahan-dahan lang muna tayo dahil busog. Hindi ko nga naubos yung pagkain ko. Hindi ko man nga nakalahati. Hindi ko talaga kaya, sobrang busog ko. Baka masukan na naman pag ano, pag pinilit. Eh puro ahon to niyan eh. Yung pala, makita nyo yung wall na yun, oh. Ano na yan, mga 4%, 5%. Pataas na ng pataas. Mount Dallin, nasa harap natin. Yan ang Mount Dallin. Sarap ng hangin. Pero talagang mainit yung araw. Hindi. Ito na lang yung hangin, malamig-lamig. It's 9 AM. So painit na ng painit yung hangin yan. Samantalay na habang presko pa. Approaching na tayo sa Malasa. Yun o. Kitang-kita yung ahon nyo. Sarap. Pating mainang, kitang-kita rin. Woo! Nalalo ko ng hina. Okay. 1, 2, 3, 4. Dapat na ahon na lang. We're almost there. 78 kilometers na tayo. Sana maka 100. Pero feeling ko mga 90 plus. Lakas pala ng headwind kanina pa. Pati sa ahon, may headwind. Mga 5 kilometers na lang. Sarap ng may shade. Nakaka-refresh. Pero pag nasa ilalim ka ng araw, wow, tindi talaga. It's a beautiful day. Hi, Zak. Kaya gising mo lang? Hi, Zane. Hi, Manny. Time to eat. Happy birthday to me. Hi, Zane. Hi, Zak.